Napigilan mga kapatid yung paglusob ng Israel dito sa Beirut, sa Lebanon yan. Pero natuloy naman yung pag-atake nila sa ibang bahagi ng Lebanon. No? Panoorin natin itong balita, alamin natin kung ano ang update. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So ito yung mula sa UNTV News and Rescue mga tol. Again, magbibigay lang po tayo ng reaction and commentary. Pwede kayong mag-comment sa ibaba. Kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagkausap sila sa telepono ni US President Donald Trump sa gitna ng pagtindi ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Ayon kay Netanyahu, bagamat pumayag siya sa hiling ng US President na pagtigil sa pagpapadala ng sundalo sa Beirut, sinabi rin itong muling tatargetin ng Israeli Defense Force o IDF ang Hezbollah kung hindi ito titigil sa pag-atake sa mga lungsod at mamamayan ng Israel. Binigyang diin din niya na hindi nagbabago ang posisyon ng Israel sa usapin at mananatiling nakahanda ang bansa na tugunan ang anumang pagbabanta mula sa Hezbollah. Kasabay nito, inianunsyo ni Netanyahu na magpapatuloy ang operasyon ng IDF sa timog ng Lebanon, alinsunod sa mga nakahanda ng plano nito. Una nang sinabi ni Trump na hindi na itutuloy ng Israel ang pag-atake sa Beirut at nakikipag-usap na umano ang kanyang mga kinatawan sa mga taong may koneksyon sa Hezbollah upang mapigilan ang paglala ng labanan. Hirap talaga ng kalagayan ng Lebanon kasi doon nagtatago sa kanila yung Hezbollah kaya nadadamay, no? Ang sabi naman ng Israel, hindi daw nila tatantanan o titigilan itong Hezbollah hanggat hindi rin tumitigil ang Hezbollah sa pag-target sa kanila. So kumbaga parang lumalabas dito sa napakinggan natin is gumaganti ang Israel. No, yun nga lang sa kanilang pagganti is nadadamay yung maraming sibilyan na wala namang kinalaman. So ngayon, ano ang dapat na posisyon dito mga tolo? Kayo nga, pwede kayo magbigay ng komentaryo. Kasunod nito, inianunsyo ng pamahalaan ng Lebanon na tinanggap ng Hezbollah ang isang panukalang suportado ng Estados Unidos para sa isang partial ceasefire. Sa ilalim ng kasunduan, hindi na itutuloy ng Israel ang malawakang pag-atake sa Beirut, kapalit ng pagtigil ng Hezbollah sa mga pag-atake nito laban sa Israel. Kumbaga, huwag na rin kayong aatake para hindi kayo atakihin. Ngunit sa kabila ng pagkakapigil sa nakaplanong paglusob sa Beirut, hindi ganap na tumigil ang labanan sa ibang bahagi ng Lebanon. Yun lang. Nagpatuloy ang mga sagupaan sa timog ng Lebanon, kung saan nagpalitan ng pag-atake ang mga puwersa ng Israel at Hezbollah. Ayon sa Hezbollah, nagsagawa ito ng mga pag-atake laban sa mga tangke at posisyon ng Israel sa hangganan. At dahil dito sa mga pag-atake ng Israel dito sa Lebanon mga tol is nanganganib masira na tuluyan etong ceasefire agreement naman sa pagitan ng Iran at saka ng Estados Unidos kasi kinukundi na rin ng Iran etong mga pag-atake ng Israel dito sa Lebanon. Mga tol, kasi nga yung grupong Hezbollah is sinusuportahan ng Iran yun eh. Ngayon, ikaw bilang isang tao, ano ang iyong masasabi tungkol dyan? Comment ka sa ibaba. Sinabi naman ng Israeli military na naharang ito ng mga projectile na ipinaputok mula sa Lebanon habang nagpapatuloy ang mga operasyon nito sa timog na bahagi ng bansa. May mga naiulat ding panibagong airstrikes sa mga lugar sa southern Lebanon, kabilang Antar at Nabati. Sa lungsod ng Tyre, 4 ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan matapos tamaan ng mga pag-atake ang mga gusali malapit sa isang ospital. Grabe, nakikita talaga dun sa ano nila yung mga nagtatakbuhan no? May mga naiulat din na panibagong paglikas sa mga residente sa mga lugar na pinaghihinalaang may presensya ng Hezbollah matapos maglabas ng mga babala ang hukbo ng Israel. Alam niyo yun dito sa Pilipinas, di ba? Minsan kinukundi na rin ng ibang mga mambabatas at ng ibang mga Pilipino yung ating sandatahang lakas kapag nagsasagawa sila ng mga operasyon sa mga bayan, sa mga kabundukan, lalong-lalo na kapag napapalaban sila sa mga tinatawag nilang rebelde, terorista, 'di ba? Kasi may mga may mga kabayanan din na nadadamay, 'di ba? So parang ganoon din ang nangyayari dito, mga tol. Dahil dun sa mga operasyon na ginagawa ng Israel laban doon sa kanilang mga kalaban is nadadamay yung ibang mga mamamayan diyan.
Kinabukasan, kinumpirma ni Israeli Defense Minister Israel Katz na hindi itinuloy ng Israel ang pag-atake sa Beirut dahil sa kahilingan ni US President Trump kay Prime Minister Netanyahu. Dahil dito umani ng matinding kritisismo si Netanyahu mula sa mga kalaban nito sa politika. Malamang, normal na yun. Inakusahan siya ng dating punong ministro na si Naftali Bennett na nawalan na umano ng kontrol sa soberanya ng Israel. Sinabi naman ni Opposition Leader Yair Lapid na mistulang naging sunod-sunura na lamang ang Israel sa mga kahilingan ng Estados Unidos. Kaso ito mga kritikong nang yan, di ba? Hindi mo rin malaman mga tol. Kasi ganun din dito nakikita natin sa Pilipinas eh. Akala mo may concern sa bayan. Pero ang totoo, gusto kasi nilang pumalit doon sa kapangyarihan na yun. Gusto nilang sila yung nakaupo doon. Kaya yung mga ganitong senaryo, gagamitin din nila para laban doon sa kanilang binabatikos. Hindi ko sinasabing tama si Netanyahu. Kumbaga sinasabi ko lang, ang ipinapaliwanag ko lang, etong mga critics na ganyan is kunya-kunyarian lang concern yan. Kahit dito sa Pilipinas yung mga pumupunak-punak kunyari, kunya-kunyarian lang concern yan. Meron niyang kanya-kanyang sariling interes. Gusto nila yung kapangyarihan. Gusto nila sila yung maupo doon sa hinihila nila pababa. Again don't get me wrong, hindi ko sinasabing tama si Netanyahu rito. Ang inaano ko lang yung mga critics. Tuloy natin. Binatikos din ni dating Chief of Staff Gadi A. Sengkot ang pagtanggap ni Netanyahu sa kahilingan ni Trump, habang nananawagan naman si National Security Minister Itamar Ben-Gvir na tutulan ng pressure mula sa Washington. Sa kabila ng pagkakapigil sa nagkaplanong paglusob sa Beirut, nananatiling marupok ang sitwasyon sa Lebanon habang patuloy ang mga sagupaan sa timog ng bansa. John, Wala talagang si Netanyahu medyo sanggang dikit ni Trump Napapasunod ni Trump kung ano man ang gustong mangyari ni Trump, sumusunod si Netanyahu Meron ngang interview si Trump, di ko alam kung interview ba yon o post, sabi niya gagawin daw ng Israel ano man daw ang gusto niyang manggawin sa Iran. Ewan ko kung nabasa na ninyo yun kasi nagkalat din yun sa social media Sabing gano'n ni Trump, handang gawin ng Israel ano man ang gusto niyang gawin sa Iran. O ano man ang gustong gawin ni Trump sa Iran, gagawin ng Israel. Kasi kumbaga dito sa rehiyon na yan, yung Israel ang parang ano ni Trump dyan Kumbaga parang ano niya, tao niya, ganun. Kasi mga tol, kung maikipaggera ang Amerika, for example, sa mga bansa dito sa Middle East, hindi sila masyadong nangangamba dahil nga ang layo nila, di ba? Hindi naman sila abot ng mga ballistic missile. For example, Iran, hindi sila abot ng mga drones ng Iran, hindi sila abot ng ballistic missile ng Iran. Kaya malakas din talaga loob ng Amerika kasi nga, kumbaga parang nakakasuntok sila pero napakalayo nila para masuntok pabalik. Ang tinatamaan sa kanila yung mga military base nila, which is parang napakaliit na porsyento lang yun sa puwersa ng Amerika. Bagamat malaking halaga yun kung titignan natin, napakalaki. Halimbawa may mga nasisirang eroplano, may mga nasisirang assets ng Amerika, pero maliit na halaga lang yun kumpara sa talagang pwede nilang tamuhin kung ang tinitira na yung mismong bansa nila. Like for example, yung nangyayari dito sa Iran. Diba? Ang dami nilang mga tulay, ang dami nilang mga facilities na nasisira, mga radar sites, mga missile sites. Kumbaga, doon lugi ang Iran no? Kaya dito sa dito sa Amerika Well anyway, bilang mga tao at bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion. Comment na lamang kayo sa ibaba.